Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Pagpaparusa sa umano'y extraordinary rendition tulad ng ginawa kay former President Roa Duterte pinanukala sa Senado. Alright, panoorin po natin yan. And for the let's do watch dito sa UNTV. At isang panukala na iniay ni Senador Amy Marcos sa Senado ang naglalayong gawing krimen ang pagpataw ng pagpaparusa na tinatawag na extraordinary rendition. Kaya nang umano'y ginawa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay inihayag ni Senador Amy Marcos kasabay ng muli nitong pagtatangkang pagbisita sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Alright, panoorin po natin guys. Sir, ano ang detalye nitong PRRD bill na inihain ni Senator Amy Marcos sa Senado? Limang pahina ang kopya ng Senate bill na inihain ni Senador Amy Marcos na nagbabawal sa extraordinary rendition ng isang individual sa isang banyagang jurisdiction. Batay sa kopya ng SBN 557 mula sa tanggapan ni Senador Amy Marcos, tatawagin ang panukalang kanyang isinumite na President Rodrigo R. Duterte Act. Pinakahulugan dito na ang extraordinary rendition ay ang paglipat sa sinumang tao na nasa teritoryo ng Pilipinas papunta saan mang lugar sa labas nito na hindi voluntaryo at walang nasusulat na permiso ng... Ayan, maganda yan. Ginawang batas ng ating Senadora Amy Marcos. Kasabay nitong pagtangkang pagbisita sa dating Pangulo sa The Hague ngayon, no? Individual. Maaaring kakailanganin rin ang kautusan mula sa competent Philippine court na nagpapahintulot ng paglipat para investigahan, questionin, usigin, iditine, ikulong o bitayin ang nasasangkot. Sa bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. Patawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Nakasaad din sa resolusyon na inirekomenda nito na sino mang lalabag sa naturang batas ay papatawan ng ilang parusa. Kabilang na dito ang reklusyon temporal na pagkakakulong ng higit 12 taon hanggang 20 taon sa mapapatunayang guilty, maging sa mga magtatangkang gawin ang ilang probisyon sa panukala. Maaari na mga patawan ng paglabag sa iba pang mga probisyon ng prison mayor o pagkakakulong ng higit 6 na taon hanggang 12 taon, habang maaari ring patawan ng parehong parusa ng pagkakakulong ng higit 6 na buwan hanggang 6 na taon at multa na aabot ng 10 milyong piso. Habang nasa The Hague, Netherlands, si Senador Amy Marcos ay inihayag rin nito na sinusuportahan na niya ang joint or ang Senate Joint Resolution na kaugnay ng pagsasailalim sa house arrest kay dating Pangulong Duterte. Ngunit duda ito sa napapansinin nito ng International Criminal Court, kaya mas pupursigihin niya ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay former President Duterte. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher. Alright, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video dito kay Rob Trip. At ito ay isang panukala ang inihain ng Senado ng nagagawing krimen ang pagpataw sa pagpaparusa na tinatawag na extraordinary
Convention. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.